Magwawalong buwan na ang digmaan na ilegal na droga na ikinasa ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ngayon, inalis na sa kamay ng Philippine National Police ang tutok sa digmaang ito dahil sa nabunyag na abuso ng ilang mga opisyal at kasapi ng binuwag na anti-illegal drugs group. Ano na ang direksyong tinatahak para sa pagtagumpayan at wakasan ang pamamayagpag ng mga sindikato ng illegal na droga? Kami ay nagtatanong, kami ay nag-uusisa. Ako si Jong Manlapas at ito ang Radyo Inquirer 990 Special Report. Patuloy ang pagtaas ng bilang ng mga napapatay ng sinasabing may kinalaman sa droga. Mga nakamotorsiklo, mga nakaskimas at ilang mga riding in tandem. Ang iba, walang akbakaba at pakundangan na pinapasok pa ang bahay ng mga target nila sa magdamag. Sino nga ba sila? Pero liban sa tanong na sino nga ba sila, sino ba talaga ang mga napatay? Ano ang kwento nila? Tinadtad ng bala hanggang sa mapatay ang dalawang lalaki sa Visayas Street, Payatas B, alas 2:30 ng madaling araw kanina. Unang napaslang si Jason Atienza, 23 anyos, pahinante ng isang truck ng basura sa Payatas na kalalabas lang ng bahay ng pagbabarilin. Ilang araw matapos mapatay si Jason Atienza sa tapat ng kanyang bahay, muli kong binalikan ng lugar ng krimen. Naabutan ko pa rin si Jason sa lugar na pinaglalamayan na ng ilan niyang mga kaanak. Sa kanyang burol, ilang hakbang lang kung saan siya napatay. Nakausap ko ang asawa ni Jason na si Jessa Gumirao. Kinamusta ko ang kalagayan nila kasama na ang 5 taong gulang na anak na babae nila. Sa puntong ito, dito na tumulo ang luha ni Jessa, kagaya ng pagluha niya nang makita niya nang mapatay ang kanyang asawa. Dahil maliban sa bigat na dinadala niya sa pagkamatay ng kanyang asawa, dumudurog din sa puso ni Jessa ang pagkakaroon ng trauma ng kanyang anak. Hindi pa rin po namin matanggap na wala na po siya. Nahihirapan po kami lalong-lalo na po yung anak ko. Nagkaroon po siya ng matinding trauma. Hindi pa rin mo siya lumalabas ng bahay. Hindi niya po tinitignan yung ama niya. Lagi niya po sinasabi na ayaw niyang lumabas ng bahay. Sa tindi ng trauma ng 5 taong gulang niyang anak, hindi na ito pumapasok sa eskwelahan o lumalabas man ng bahay kahit na lumapit man lamang sa burol ng kanyang tatay na si Jason. Ayaw pong lumabas ng anak ko ng bahay, pumapasok ko yung nag-aaral. Hindi ko po alam kung paano ko siya kakausapin kasi kahit kausapin ko siya, hindi po talaga, umiiyak lang po kaming dalawa. Hindi po siya talaga mapilit na lumabas dito. Ayaw niya na daw po lumabas ng bahay. Ay tumungtong po sa tabi ng pintuan, halos di niya magawa. Sobrang takot niya. Minsan ko siya dinala dito, binitbit ko siya para lang makita niya yung ama niya. Nagwawala po siya, tapos nung nakalapag siya dito, tumakbo na lang po siya papasok sa bahay ng mama ko. Ayaw niya po talagang lumabas ng bahay. Maliban sa tulong pinansyal sa pagpapalibing sa kanyang asawa, higit ang panawagan niya sa makakatulong para maalis ang trauma sa kanyang anak. Wala pa nga rin kung kaming nalilikom na pera. 26 po kasi yung package deal. 3,000 pa lang po yung nabibigay ko doon sa funeralia. Nakikiusap po ako sa may kakayang tumulong sa amin. Sa mayor, vice mayor, konsehal, kahit sino po. Sana po matulungan niyo kami. Kahit hindi po sa financial. Yung sa anak ko, naka-importante po sa akin. Matanggal po yung trauma niya. Yung counseling, kung paano po ba yun matatanggal. Paano ko siya mababalik sa normal na batang gusto lumabas.
makipaglaro sa labas, mag-aral. Ang kagaya ni Jason na biktima ng summary execution ang naging layunin ng Walk for Life ng CBCP kaninang madaling araw na dinaluhan ng libu-libong Katoliko. Ang Walk for Life ay hindi para ipagtanggol ang drug addict o ang mga mamamatay tao. Ang kriminal ay dapat arestuhin, kasuhan, hatulan at ikulong upang iwasto ang pagkakamali. Dapat patunayan ang pagkakasala sa korte ng batas, hindi sa batas ng bala. Bakit madaling araw? Sapagkat sa mga oras na ito, natin natutuklasan ang mga bangkay sa bangketa malapit sa basurahan. Ang madaling araw na sana ay oras ng bagong simula ay nagiging oras ng luha at takot dahil sa mga pinatay sa magdamag. Marin din tinuligsa ng simbahan ang death penalty na sinusulong ng Kongreso. Mas marami mo nung dapat natutukan. Ano yung A? B, C, D, E. Execution ay pagpatay. Dating tawag ay bitay, naging salvaging, naging summary execution, naging EJK. Ang pagpatay, ito man ay gawin ng kriminal o kaya ipataw ng gobyerno bilang death penalty, pagpatay pa rin yan. We cannot teach that killing is wrong by killing those who kill. It also increases the number of killers. Malapit nang sumikat ang araw, may pag-asa tayo. Huwag kayong matakot sa dilim. Huwag mamuhay sa takot. Maraming balita tungkol sa mga napapatay sa magdamag, pero bibihira ang naikwento sa dinadanas ng pamilya pagkatapos ng krimen. Bayang nagtatanong, mamayang nag-uusisa. Ako si Jong Manlapas. Kung ikukumpara sa unang buwan ng deklarasyon ng digmaan kontra droga, mababa ang 10 katao ang napapatay sa Metro Manila pa lamang. Bumaba man ang bilang ng mga napapatay sa magdamag sa Metro Manila, hindi naman ito huminto liban lamang sa isang magdamag. May report si Cyril Cupino. Marami ang nabigla nang ipatigil ni PNP Chief Director General Ronald Bato de la Rosa ang lahat ng police operations na may kinalaman sa kampanya kontra iligal na droga. Sa harap ng mga newly promoted na pulis, inanunsyo ni de la Rosa ang biglaang pagbawi niya sa matagumpay na Oplan Tokhang. Ito'y sa kabila ng nauna ng desisyon ni Pangulong Rodrigo Duterte na ipagpatuloy ang war on drugs. Dahil dito napagtibay na sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang main responsibility sa paghuli ng mga sangkot sa paglaganap ng droga sa bansa. Hindi lingid sa kaalaman ng publiko na sa loob lamang ng mahigit 6 na buwang panunungkulan ng Duterte administration, aabot na sa mahigit 7,000 ang naitalang napatay kasunod ng kontrobersyal na war on drugs. Hitler massacred 3 million Jews. Now, there's a 3 million drug addicts. There are. I'd be happy to slaughter them. At least, if Germany had Hitler, the Philippines would have. But, you know, my victims, I would like to be all criminals to finish the problem of my country and save the next generation from perdition. Araw-araw matapos ang bawat magdamag, ang tanong ng karamihan, ilan na naman kaya ang naitalang patay? Umaga ng January 31, unang gabi ng pagpapatupad ng pagpapatigil ng Oplan Tokhang, ikinagulat ng publiko ang kawalan ng naitalang patay sa buong magdamag sa buong Metro Manila. Marami ang nagtanong, ito na nga ba ang katapusan ng mga sunod-sunod na patayan? Sa Quezon City, sa halip na bumaba ang bilang ng mga pinapatay o mga death under investigation, lalo pa itong tumaas matapos bawiin ang implementasyon ng Oplan Tokhang. Ayon kay Police Senior Superintendent Joselito Esquivel, District Deputy Director for Administration ng Quezon City Police, malaking porsyento ang itinaas ng bilang ng mga namatay mula nang suspendehin ang Oplan Tokhang. Mula sa 8 lamang sa huling 2 linggo ng Tokhang, umabot kaagad ito sa 20. 2 linggo lamang ang nakalilipas matapos ang pagbawi sa Tokhang. Ang murder from 8
tumaas ng 20. So, tumaas ng 12. Yung anti-carnapping, from 3 to 2, bumaba ng isa, while yung anti-carnapping na i-presume sa kotse ito, from 8 to 11, tumaas ng 2. Makikita natin dito sa mga datos na to na mayroong tumaas, mayroong bumaba. Yung isa lang natin makikita ay yung murder, from 8 to 20. So, ibig sabihin, malaking porsyento yan, halos 250%. Pero paliwanag ni Esquivel, premature pa o masyado pang maaga para masabing talagang tumaas ang bilang ng mga death under investigation. Mas makabubuti umano na hintayin muna ang 6 na buwan matapos ang suspensyon ng tokhang para maging mas reliable ang kanilang bilang. Maaga pa ngayon kasi 2 linggo pa lang yung comparison natin. At pagbungad ng taon, siyempre galing tayo sa Christmas at New Year, matindi ang pangangailangan sa pagpasok ng taon. So makikita natin, evident dun sa robbery na tumaas ng konti. Pero yung murder, dapat tingnan natin mabuti kung ilan ba drug-related doon. Iba ba yung kung ano-ano yung Pero definitely, masasabi natin na nagkaroon ng epekto yung pagtigil natin. Aminado rin ng opisyal na tumaas rin ang bilang ng mga crime against persons tulad ng panghuholdap at carnapping dahil na rin sa pagbawi sa Oplan Tokhang. Sa aking pagbabantay sa mga nagaganap na krimen sa Kalakhang, Maynila gabi-gabi, isa lang ang aking napansin matapos ang Oplan Tokhang. Wala na nga mga katagang nanlaban o kumasa sa mga pulis sa dahilan ng pagkakapatay, pero nagpapatuloy pa rin at lalo pang nadagdagan ang mga kaso ng mga vigilante style na pagpatay sa mga biktimang may kinalaman sa droga. Ang bawat pangalan, bawat katawan at bawat buhay nawawala ng halaga at nagiging maliit na bilang na lang sa humahaba pang listahan sa tinaguriang The Kill List. Ngayong wala na sa kamay ng Philippine National Police ang responsibilidad sa pagsugpo sa problema ng bansa sa droga, ano pa nga ba ang dapat nating asahan? Matatapos na rin ba ang sunod-sunod na patayan o lalo pang dadami ang mga mamamatay? Bayang nagtatanong, mamamayang nag-uusisa, ako po si Cyril Cupino. Ilan nga ba sa mga natukoy na drug pusher at user sa magitan ng tinigil na Oplan Tokhang ang sumailalim na sa drug rehabilitation? Sa itinayong drug rehabilitation facility sa Nueva Ecija, 10,000 ang kapasidad. Higit 100 pa lamang ang sumasailalim sa rehabilitasyon sa naturang pasilidad. May report si Erwin Aguilon. Upang matiyak ang rehabilitasyon ng mga taong nalulong sa bawal na gamot, nagtayo ang pamahalaan ng Rehabilitation Center sa lalawigan ng Nueva Ecija. Ayon kay Health Assistant Secretary Dr. Eric Tayag, sa kasalukuyan ay mayroon lamang 133 ang nasa kanilang pasilidad habang 6 dito ang kailangang ilipat. Sinabi ni Tayag na lahat ay lalaki ang mga nasa rehab center dahil hindi pa sila tumatanggap ng mga babae. Dapat sana ay 10,000 ang kapasidad nito pero ayon sa opisyal, hindi pa nila ito kakayanin. Ayon sa huling gulat ng aming kalihim, hindi na matutuloy na yun ay lalagyan ng hanggang 10,000 resident. Pina-downgrade namin to sa 2,000, baka mas mababa pa. Sa ngayon, ayon kay Tayag, inaalam pa nila ang kakayahan ng DOH, gayon din ang dami ng pumapasok. Masusing pag-usuri din anya ang kailangang pagdaanan ng mga nais ipasok sa Rehabilitation Center. Ini-screen muna namin bago po maipasok. Pangalawa po, voluntaryo po ang kanilang pagpasok, hindi po sapitan. At pangatlo, may utos po ng hukuman. So kung wala po itong tatlong to na nasabi ko na po, ay hindi po magiging resident ang isang surrenderer sa isang treatment rehab center. Tatagal anya ng 6 buwan ang mga ito sa nasabing pasilidad kung saan sa unang 2 buwan, ibubukod muna sila sa mga dati nang sumasailalim sa rehab. Sila po ay may routine na programa mula umaga hanggang gabi at tuloy-tuloy yan. So, umaasa kami na sila po ay makakapanibagong buhay. Subalit, hindi po magtatapos yan sapagkat susundan niya ng community rehabilitation po. Habang nasa loob ng facility, mayroong routine na programa ang mga ito kada araw sa loob ng center.
Meron tayong tinatawag na therapeutic community kung saan sabay-sabay silang gigising, meron silang routine, morning exercises, tapos meron silang mga sessions with our psychologists. Meron silang binibigyan sila ng notebook, parang diary nila para maisulat nila yung pang-araw-araw nilang nararamdaman at makita nila kung paano sila umiigi na kalaunan. Matapos anyang 6 buwan sa loob ng Drug Rehabilitation Center ay ibabalik ang mga ito sa kanilang mga tahanan kung saan magpapatuloy pa rin ang community rehabilitation para sa kanila. Sinabi ni Tayag na kailangan pa rin i-monitor ang mga ito pagkalabas dahil sa posibilidad na bumalik sa dati nilang gawi. Maaaring bumalik ulit sapagkat kung hindi po maayos yung babalikan niya, katulad ng halimbawa, hindi tatanggap ng pamilya niya, wala pa rin sa trabaho. Sa nasabing rehabilitation center, walang hinihinging bayad ang pamahalaan. Ito ayon kay Tayag ay kaiba sa iba pang drug rehabilitation center ng pamahalaan. Wala ho kami kinukuhang bayad po sa mga mapapasok puro. Hindi katulad sa iba namin treatment rehab center, meron po silang ambago pagbayad sa mga serbisyong ibibigay. Sa ngayon po, libre po para dito sa treatment rehab center. Parang na rin yan, come on para sa surrender rest, na lalo na wala naman silang pagkukunan ng panggasto, dito na lang muna po sila. Tumatanggap ang DOH ng isa sa ilalim sa nasabing rehab center mula sa iba't ibang panig ng bansa. Pero mas makabubuti raw na manggaling ito malapit lamang sa Nueva Ecija sapagkat sa ika-4 na buwan ng gamutan ay iniimbitahan ang kanilang pamilya. Ang tanong ngayon, magamit kayang mabuti ang nasabing rehab center? O kaya naman, marami kaya ang magtungo rito upang mag-volunteer na sumailalim sa treatment? Bayang nagtatanong, mamamayang nag-uusisa, ako si Erwin Aguilon. Pinagtibay ang poder ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa digmaan sa iligal na droga. Ito ang talagang dahilan ng pagkakatatag ng PDEA. Ngayon pinalayo muna ang PNP sa war on drugs. Habang inaayos pa nito ang hanay nito, mas malaki ang inaasahan sa PDEA. Ano ba ang direksyong tinatahak ng PDEA sa continuing war on drugs? Kasunod ng pagtanggal ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Philippine National Police at National Bureau of Investigation ang pagsugpo sa illegal na droga, mas pinaigting ng Philippine Drug Enforcement Agency ang kanilang mga operasyon. Ayon kay PDEA Metro Manila Regional Director Wilkins Villanueva, triple na ang kanilang ginagawang trabaho. Kada lingguan niya ay umiikot sila sa iba't ibang barangay upang magpatuloy ang naiwang trabaho ng PNP. Instead of high-value targets na usual na ginagawa natin, bumababa tayo ngayon sa barangay dahil naandun ang mavavacuum, mawawalan ng deterrent ang barangay natin. So on a weekly basis, umiikot tayo sa mga barangay. Dito naghahain ng search warrant ang mga tauhan ng PDEA upang anya ipadama na hindi nagkukulang ang pamahalaan sa kanilang kampanya. Nakikipag-ugnayan din anya sila sa iba't ibang counterpart para sa kampanya laban sa illegal na droga. Sinabi ni Villanueva na katulong din nila sa operasyon ang Philippine National Police. Patuloy pa rin in the long run, patuloy pa rin yung conduct of anti-drug operation. At the same time, patuloy pa rin sa mga ating kapulisan naman, patuloy pa rin yung conduct of barangay drug clearing operation. Ang nawala lang sa kanila is yung planned anti-drug operation, which is implementation of search warrant, service to search warrant, and bypass operation. The rest of the activities under barangay drug clearing, patuloy pa rin naman. Ang mga nawalaan niyang function ng PNP, ang siyang pinupunan ngayon ng PDEA. Sinabi ni Villanueva na tuwing meron silang operasyon, ang PNP naman
ang nagiging security ng mga operatiba ng PIDEA. Kami, sa amin, na during the operation, kasama natin sila to back us up. Dahil hindi naman ganun tayo karamihan. So we would want to ask, we want to ask them na at least yung likod namin, bantayan naman yung likod namin. And that's what they are doing right now. Magkaiba rin anyang approach na ginagawa ng PIDEA kumpara sa ginagawa noon ng Philippine National Police. Mas massive yung kinakandak nating operation as compared to the operation of the Philippine National Police, which is target-based sila. Kumbaga, parang ang ano nila is more on bypass operation on a one-on-one basis. Target personality. Tayo talagang inuubos natin yung buo. Tiniyak naman ni Villanueva na hindi nila napapabayaan ang mga high-value targets tulad ng mga Shabu Laboratory, warehouse at mga big-time drug lords. High-value target, hindi naman yan yung mabilisan trabaho. It is, yung case build-up niyan is about 3 months to 6 months. Meron naman tayong gumagawa nun. So habang ginagawa ng tao natin yon, we focus right now on yung barangay level. Kasi ito yung ramdam ng tao eh. Aminado naman ng PIDEA na malaking hamon ang bagong trabaho na ibinigay sa kanila ng Pangulo dahil kumpara sa PNP ay mas kakaunti ang kanilang bilang. Sinabi ni Villanueva na itutuloy nila ang Oplan Tukhang na sinimulan ng PNP sa pamamagitan ng mga house visitation. Nililinis lang natin yung watch list ng barangay so that umpisahan ulit natin yung kung saan huminto ang Philippine National Police. Sa tanong naman kaugnay sa mga batikos, dahil sa pangako ng Pangulo na kaayang tapusin sa loob ng 6 na buwan ang war on drugs, sinabi ni Villanueva na ang pinagbasihan lamang dito ng Pangulo ay ang Davao City at hindi nakita na malaki talaga ang problema ng droga sa buong bansa. Ipinagmalaki naman ni Villanueva na umaani na ang bansa ng tagumpay sa war on drugs dahil ang mga malalaking nagpapakalat ito sa Pilipinas ay wala na. Kaugnay naman sa tanong kung bakit walang sinasabing nanlalaban sa PIDEA tuwing sila magkasagawa ng operasyon kumpara sa PNP, sinabi ni Villanueva na ito'y marahil sa takot sa kanila. Talagang pag lumabas kami more than 100, so talagang instead na isipin mo lumaban, talagang it's either tatakbo ka or magtataas ka na lang ng kamay o dadapa ka na lang. Kung pumasok sila sa bahay, 3, 4 lang sila, kung ako, notorious ako, pwede kong labanan eh. Yung desire and motive of the person para lumaban, na andun eh. Pero kung makita mo nagtatakbuhan, napakaraming tao, instead na mag-isip ka ng lalaban ka, tataas ka na lang ng kamay. And that's the experience that we are having ever since. Ngayong nasa PIDEA na ang bola kaugnay sa war on drugs, kasama ng sambayan ng Pilipino, kami magbabantay kaugnay sa kampanya ng pamahalaan laban sa illegal na droga. Bayang nagtatanong, mamamayang nagugusisa, ako, si Erwin Aguilon. Tuloy ang war on drugs ng Duterte administration. Nakompromiso ang kredibilidad ng Philippine National Police dahil sa G.I.C.J. case. Gayon din ng National Bureau of Investigation, ngunit ang digmaan ay tuloy. Dahil ang katotohanan, ang mga sindikato ng droga lumalaban, patuloy na inilulusot at pinagpapatuloy ang kanilang operasyon. Kami ay nagtatanong, kami ay nag-uusisa. Ako si Joe Manlapas at ito ang Radyo Inquirer 990 Special Report.